Guys, good morning. Welcome back sa aking YouTube channel. For today's video, check natin ang 2024 Honda HR-V 1.5 RS Turbo CVT Opal White Silver. Guys, ito yung top of the line variant ng ating Honda HR-V. Ang kanyang price is 1,759,000 pesos. So, tour ko na kayo ngayon sa ating featured unit for today. And guys, pa-shoutout nga pala sa Timog Cafe sa may Muntinlupa. So sa mga clients namin nag-visit kahapon, ayan na guys. So nag-shoutout na ako and hopefully to see you very soon dito sa ating dealership sa Honda Cars Quezon City. Ayan, so tour ko na kayo ngayon guys. So ito yung kanyang front portion. So naka-ano na tayo guys, LED headlights with daytime running lights, LED fog lamps. Then naka-RS design front grille tayo. So ang difference ng RS guys, yung front grille niya is it's more on chrome. Yung kanyang accent compared doon sa glossy black sa lower variant sa V. Yan. Then sa lower front bumper, kung mapapansin nyo guys, naka-ano siya, meron siyang amp na design na kulay maroon. Yan. Tapos glossy black ang ating mga lower front bumper chin. Then meron siyang chrome sa pinaka center. Yan. So napaka sporty ng itsura. And guys, sorry nga pala, nasa warehouse yung unit, so medyo maalikabok lang siya. Yan. So pakita ko lang uli yung ating front portion. Yan. So guys, ano nga pala to? Like yung na-mention ko last time, rare ang units natin. So ginto talaga to. Pero hopefully this coming month onwards, magkaroon na tayo ng mga inventory or stock or available units para at least makuha na po ng mga clients natin ang HR-V RS na gustong-gusto nila. Ayan. So regarding naman sa engine guys, 178 horsepower with 240 Newton meters of torque, 1.5 turbo CVT or 7-speed automatic, front wheel drive, the same time double overhead cam. So napaka-powerful ng engine natin guys, yet napaka-fuel efficient. So pag meron ka na nito at nandun ka sa expressway, doon mo mafe-feel yung power sa car. So na-experience ko na kasi siya sa Star Tollway, grabe talaga, sarap i-drive talaga. Lalo na yung handling, napakalambot ng steering wheel. So regarding sa mga turning radius din, magagamay mo siya agad. So yun yung isa sa mga pinaka nagustuhan ko sa Honda brand. Ayan. Then regarding naman sa alloy wheels natin sa harap, so nakaano tayo, RS design, glossy dark gray alloy wheel. Then ang ating front brake is ventilated disc. Then MacPherson strut ang ating suspension sa harap. Ground clearance is 181 mm. Sa S kasi guys is 196. Kaya siya naging 181 kasi dahil dito guys. Ayan, kung makikita nyo yung resonator. Ayan. Kasi naka-turbo yung engine natin. Then door integrated side mirrors, iwas blind spot. Then body color side mirror cover, side turning lights. Yan. Tapos meron na tayong lane watch camera. Ang purpose yan, every time nakakanan tayo o mag-right turn, sa head unit na lang tayo titingin. Yan. Then, body color ating door handles with smart entry. Then, ang bukasan naman natin sa likod is nandito. Ayan. Kasi baka magulat kayo, walang handle dito. Ayan. So, yung door handle niya is nandito sa taas. Sa likod naman guys, solid disc ang ating brake. Then axle type ang ating suspension naman sa likod. Ayan. Then ang ating fender nga pala guys is glossy black. Ayan. Sa lower variants kasi is matte black. Ayan. Then naka shark fin antenna tayo guys. Then meron tayong spoiler with third brake lamp. Then, ang maganda nga pala dito guys, kasi sa lower variants, red ang cover. Ito, smoke type ang ating tail lights. So LED na siya.
Then meron tayong RS emblem, reverse camera. Then glossy black ang ating lower rear bumper. Then meron tayong ano, ayan, dual muffler. Kasi nga turbo ang ating engine. Ayan. So if ever na 4 to 5 passengers ang ating sakay, ito ang allotted compartment space natin. Ayan. So very spacious siya, guys. Si Honda pa ba? Ayan. Tapos ang jack natin is nandito. Ayan. Spare tire is donut type. Ayan. Tapos meron na rin tayong lights dito sa gilid, which is LED na. Then meron tayong detachable tonneau cover. Ayan. Para ma-cover niya lang yung mga luggages, bags, or something na dala nyo pag nakapark na kayo. Ayan. Tapos tayo guys, full flat ang ating second row. So pakita ko lang, guys. Ayan. So flexible ang natin, ang second row. Ayan. So same goes with the other side. Ayan. Tapos ang maganda nga pala dito, guys, sa second row niya, naka ULT seats kasi tayo. Ang setup ng seats niya parang Honda Jazz and Honda City hatchback. So pwede mong angat yung upuan. Ayan. So meron ka pang allotted space dito sa sa second row, just in case na 3 passengers below. Ayan. Tapos pag ibabalik nyo na yung yung pinakaupuan, alalayan nyo lang, wag nyo siyang ibabagsak na lang basta-basta kasi pwedeng masira yung spring. Ayan. So dito naman tayo, guys, sa second row. Ayan. So meron na tayo adjustable headrest. Then black ang ating ceiling kasi normally naman pag RS design or mga top of the line, black ang ating ceiling. Ayan. Then full genuine leather ang ating material sa seats. Upo lang ako, guys. Tapos meron na rin tayo ditong armrest. Di ko lang siya kasi nga may plastic pa. Tapos meron siyang 2 cup holders. Ayan. Tapos ang ating dome light is LED na. Aircon vent with 2 USB charging ports. Ayan. So kung na-notice nyo, guys, very spacious siya. Ayan. Ayan, meron akong napaka-spacious legroom. Pero kung medyo malaki ang sasakay syempre sa harap, i-backward niya yung upuan. So magkakaroon ng ng space kumbaga kakainin yung space. Pero eventually naman, kahit nakasagad naman ang upuan natin sa harap, meron pa rin siyang decent legroom. Ayan. Tapos dito nga lang, guys, to tell you honestly, ang napansin ko sa HRV natin, yung headroom niya medyo mababa compare sa mga other units natin. Kasi kung na-notice nyo or matatandaan nyo, ang unang labas na HRV, way back mga 2000 ata yun, early 2000 or late 90s, ganun talaga ang design niya. Ayan, kasi it's more on crossover type na may pagka-luxury design. So yun yung niya, pinipreserve. Ayan. Pero eventually, pag nakita nyo naman siya in person at nasakyan nyo naman yung yung interior natin, spacious at yung headroom niya is okay naman sakali. Ayan. Then ang ating accents nga pala sa gilid ng doors. Ayan. So urethane, then leather with chrome finish and leather material. Ayan. Tapos meron din siyang glossy black portion dito sa control button ng Windows. Ayan. Tapos guys, equipped na rin nga pala ito ng Honda Sensing. So ang Honda Sensing, guys, it's more an additional safety feature na more on assistance pag nagdadrive ka, like yung mga lane keep assist, road departure mitigation, ayan, yung mga auto lights on. Ayan.
So nandun na kasi tayo sa ano, transition na mas ini-enhance na ng bawat car manufacturer ang unit for safety and premium design. Yan. So dito naman sa ating front door, same ano rin naman siya, same buttons, power folding, for the side mirrors, adjust mo ng left and right. Ito yung kanyang knob, central door lock, power windows. Yan. Tapos ang napansin ko dito sa pinakabukasan ng ano, pinto natin, paglalabas tayo, chrome siya. Yan. Actually pang stainless, ang ganda eh, oh. Yan. Tapos ito ang front portion natin. Ito yung front seats natin. So naka power seats na tayo, guys. Ayan. Power seats na siya. Tapos may red stitches nga pala, guys, yung ano natin, seat material. Ayan. So upo naman tayo, guys, dito. Ayan. So pag sinara natin ng pinto, normally ang smart key nandito na. Ayan, meron tayong RS welcome symbol sa panel. Ayan. So pakita ko lang, guys, ang smart key natin, dalawa. So mas maganda, alternate ang paggamit sa mga smart key Honda unit owners, ayun, para hindi ma-drain agad yung battery ng isang ano, ng isang smart key. Ayan. Then ang ano naman, ang battery naman to normally yung sa relo, yung malaking bilog. Hindi ko lang alam yung actual code name ng size ng battery, pero yun nga, yung malaki. Ayan. So start ko lang siya, guys. So pag smart smart entry, sorry, pag push start button, pag i-start natin yung sasakyan or yung makina, apakan natin yung brake, then press start. Ayan. Ayan. So guys, so ito yung panel natin. So combination siya ng digital and analog. Tapos meron tayong gear indicator dito. Kung makikita mo, guys, merong nakalagay na normal. So mamaya explain ko siya. Ayan. So dito muna tayo sa ating steering wheel. So sa steering wheel natin, guys, leatherette cover na siya. Leather wrap cover with red stitches. Ayan. Tsaka ang kinaganda nito kasi urethane ang horn natin. The same time, glossy black naman. I-focus ko lang. Yan. Glossy black ang mga nasa buttons natin. Yan. So, ito for the Honda Sensing and Adaptive Cruise Control. Audio control with hands-free telephone assist. Yan. Then, sa audio unit naman natin, touchscreen audio unit with Apple CarPlay, Android Auto Ready. So normally naman yun na yung yun na yung feature ng mga head units natin kasi nga napakaano na, kumbaga yung technology natin nag-e-evolve na talaga. So mas maganda ang access ng cellphone natin, pwedeng i-mirror sa head unit itself. Ayan. So pwede ka mag-Waze, Google Map, pero for me, guys, kung navigation system, Google Map napaka-accurate. Yan. Proven and tested na. Yan. Then aircon buttons natin. So meron siyang knob. So ito yung on off. Ito yung fan. Then dual zone air conditioning siya, guys, ha. So ibig sabihin, yung passenger side pwede niyang adjust. Yan, yung temperature. Same goes with with the driver side. Yan. Then meron tayong dito, portion dito na pwede mo lagay yung cellphone, pack, wallet, yan, or yung car seat. Then, ang maganda nga pala dito, guys, yung like yung na-mention ko dun sa previous vlog ko, yung black, is yung yung surroundings ng transmission itself. Ayan, no. Napaka-premium, glossy black with chrome accent. Para kang parang actually parang luxury design na to for Honda. Ayan. Pero eventually siguro yung mga upcoming models is mas magiging maganda yung niya,
interior design, which is I know naman na si Honda lagi namang ano yan, may pa-surprise regarding mga design ng interior natin. Yan. Tapos leather na ang ating shift knob. Tapos yung cover is leather na rin with red stitches. Park, reverse, neutral, and drive. So bakit walang S? Kaya wala siyang S guys, kasi meron siyang drive mode. Yan. Kung napansin nyo kanina sa panel natin, naka-normal, so switch ko to up. Yan. So pag naka-normal siya guys at in-up mo siya, sport ang lalabas. So mas intense yung RPM nito, mas mabibigyan kanya ng additional speed. Pero expect nyo guys, pag naka-sports mode, mas magko-consume kayo ng gasolina. Pero kung mga expressway man at speed na hindi naman talagang overspeeding, yun, kasi syempre iba-iba ang mindset ng driver. So ako naman, experience ko, kahit naka-normal mode lang siya, mabibigay niya naman yung speed na gusto mo. Ayan. Tsaka ingat tayo nga pala guys pag magdadrive, yun lang. Then, pag binaba mo naman yung drive mode, naka-icon button siya. It promotes fuel efficiency. Normally, city driving, hindi ka nagmamadali, icon button mo lang siya. Yan. Pero pag diniinan mo yung gas pedal, hindi niya mabibigay yung speed na gusto mo. Kasi nga, kumbaga naka-ano siya parang naka-idle mode. I mean, yung kumbaga para kang naka-ano lang, first hanggang second gear pag manual. Ayan, kasi limited yung buga ng aircon. Ayun. So yun yung icon button natin. Pero kung hindi ka nagmamadali, pwede mo siyang on. Ayan. Pero kung gusto mo ng speed talaga, kahit sa mga city drive, normal lang or sports mode. Pero I suggest normal lang. Pero kung gusto niyo additional speed talaga, switch to sports mode. Yan. Ito yung natin, center console. So meron tayong 2 cup holders, hill descent control. So hill descent control, function nito pag pa-downhill, sobrang tarik, on mo to para at least yung magse-self-adjust yung HRV na hindi mo na kailangan gumamit ng brake. Mabagal ang ikot ng gulong niya. Siguro mga 3 to 5 kilometers per hour lang. Ayun. Pero pag na-sense nga ni HRV na nasa flat na terrain ka na or bumalik ka na sa flat na daan, magdi-disengage siya yung hill descent control. Electronic park brake, gagamitin lang natin siya pag magpa-park tayo na matagal or off na natin yung engine. Kasi ang magiging brake hold natin guys, or handbrake, is itong brake hold. So ang function nito is pag stop and go ka sa traffic, ayan. So try lang natin guys para at least meron kayong idea. Ayan. So para mag-function ang brake hold, kailangan naka-seatbelt tayo. Ayan, so pag naka-on ang brake hold guys, ayan, pag naka-on ang brake hold, ayun kung makikita nyo, brake hold na letter green symbol, yan. So pag inapakan ko yung brake, tapos pinindot ko di siya, mag-off siya. So ganito yan guys So baba ko muna yung electronic park brake, lagyan natin siya sa drive. So ang function nito, kunwari nasa daan ka, stop and go. So umandar ka. Pag nag-stop ka guys, normally ang ginagawa natin, ibinababad kasi natin yung paa natin sa brake, which is okay naman. Kaya lang nagko-consume kasi siya ng brake pad. At the same time, pag traditional handbrake, neutral, and i-activate natin or ipo-pull up natin yung handbrake na yun. So ang function ng brake hold, ayan, so nag-stop tayo guys. Press mo yung brake hold. So pag nakita mo yung brake hold and letter A na symbol, it means activated na yung brake hold. Pwede mong i-release yung brake. Yan. So binitawan ko yung brake. Hindi ako umaandar. So meron naman siyang 2 types para i-off. It's either apakan mo uli yung brake, then pindutin mo yung yung brake hold, then apak ng gas. Pero kung ang traffic condition mo is mabagal, like yung mga previous condition sa EDSA na talagang mabagal ang usod, pwede mong apakan yung gas pedal. So pag inapakan mo yung gas pedal, aandar ka na. Pero every time na magfo-full stop ka at lumabas yung letter A,
dyan sa baba ng brake hold symbol, it means pwede mo i-release yung brake. Ayan. So ano yan, para at least ma-relax yung paa natin sa sa mga traffic condition na tagang slow moving. So mas convenient siya, hindi ka na magsi-switch ng neutral to handbrake yan. So pwede mo siyang iwan sa drive. And pwede mo rin naman siyang iwan sa neutral. Pero kung under ka naman agad, pwede namang naka-drive na siya agad. Ayan. So yun yung function niya guys for the brake hold. Ayan. Para mas mapahinga yung paa nyo. Ayan. So balik, off ko lang uli. Tapos ipapark ko lang to guys kasi inusod ko siya kanina para lang ma-vlog ko. Ay mamaya ko na pala siya ipapark. Yan. So ayun guys. So sa mga dyan, sa mga interested dyan guys na mag-avail ng Honda HR-V RS Turbo. So sa mga low down payments, promo discounts, then bank partners namin dyan na gusto mag-bank display kami, even parts or service appointment, don't hesitate to call or text 0906-386-8937, or you can visit me at 141 Quezon Avenue, Quezon City, and look for me, Ross Oliver Cruz, ang inyong friendly sales executive here at Honda Cars Quezon City. Looking forward to meet you here guys, and kindly subscribe na rin sa aking YouTube channel para maging updated sa mga susunod na videos, and hopefully to serve you dito sa aming dealership. Ayan. So I'm serving a hassle-free transaction to all customers since 2016. Yun guys. So ayun lang. Thank you and God bless.